Yeah. Doon po ka lang dyan. Ako lang sa akin na lang makikinig. Ako ay may mic. Joke lang. At this point, I will call on some people to give him short message. First on my list is MSO President Dr. Ovidio De Leon. Nandiyan po ba? Ito magagaling ang doktor, ha? Bubunyag ko na ang katotohanan. Gabi ng pasasalamat mula sa MSO sa mga kaedad ni Dr. Ferrer. Salamat sa pagiging kasabwat. Sa mga nakababata tulad namin, salamat sa pagiging ehemplo. Tatlong cardinal virtues: faith, hope, and love. And the greatest of them all is love. Si Dr. Ferrer ang epitome. Marami siyang minahal. Hindi ko magbilang. Hindi na nila magsasabi ko nila. Pero walang hanggang pagpapalala. Sa mga fruits of the Spirit, humility is the most important. Sa layo ng kanyang naabot bilang doktor, nandun pa rin ang kababaan. Kaya nandito siya sa atin. He could be anywhere else, but he can expect to be with family in hospital. From the bottom of our heart, from the medical staff organization, Dr. Ferrer, maraming salamat. Next on my list, siyempre, unahin natin yung kanyang loyal, pinaka-loyal na secretary. Andiyan pa po ba si Ate Tess de la Cruz? Ate Tess, ibuko mo na rin. Hindi ka na. Total, nagkakaanuhan na tayo ngayon. Yari kami, pasok ako bukas. Hindi na ako sekretary ngayon, kasi kung bubunyag na rin ako. Wala naman ako masabi na, kasi nasabi niyo na lang ha. Kaya nasabi na lang, kaya na may bubunyag ko. Sa 16 years na magkasama kami ng boss ko, wala naman akong masabi na. Napakarami ko ng hindi ko mabayang yung tapo. Sampo ng mga kaanak ko, lalo na ako. Maraming salamat. Sabi ko nga, pag wala rin ako, wala na rin ako. Kasama na rin ako sa kanya kung saan man nakarating. Kaya, isa lang masasabi ko, no? Mahigit ako tayo bukas, kita niya ako. Salamat po sa lahat ng pagmamahal mo. Minsan maraming problema, alam mo, kahit hindi ako nasabi sa'yo, nababasa mo ko. Pero, hindi mo naman ako pinabayaan kahit minsan, di ba? Tama ba, Dok? Pero, sana, hindi naman kailangan sila natin. Ito din mga yung maghihiwalay niya. Kasama ako kahit saan na siya makarating. Maraming salamat po. Hindi ako pagkakataon. Masabi ko sa boss ko, kahit malala ko lang sa masabihan ng ganito. Alam niya kung gano'n kami sa kamahal bilang boss or secretary kami dalawa. Alam, parang masasabi kong perfect harmony kami dalawa. Di ba, Dok? Kahit madalas magalit sa akin yan dahil galit na siya sa mga matataba. Kaya hanggang ngayon, galit pa rin niya sa akin. Dok, wala nang pag-asa. Kaya hindi niya ako pinakakain. Kasi nga, galit talaga siya sa matataba. Yun lang po. Once again, Dok, salamat po. I love you po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Parang galit yun. At tinawag ko siya, galit sa akin. Thank you, Ate Tess. Kaya kami. Pero kung nakataon na rin po magpasalamat sa mga naging doktor ko po. Dr. De Leon, Dr. Tan,
Ano pala yun? Ano tawag ng produkto ng salamat po, doktor? Pero ganun sa matataba, ah. Buti na lang ang sexy ko ngayon, di ba, doktor? Oh. Akin ang mic, so wala na namang kakontra. Next on my list is Miss Lilian Ocampo. Ang dad, paborito niya rin yan. Paboritong pagalimutan. Paboritong anak. Ano ba to? Mariko, sa'yo na. Napakalaki na kanyang puso. Ito niya, sobrang nahiya ng kanyang puso. Huwag i-askar din ng pasyente na kaya nakikir ko. Marami rin po salamat daw sa pagbibigay sa amin ng mga lunch, sa merienda, at ito sa lahat sa pagpupuri sa amin sa bawat operasyon na ginagawa niya. Nag-lecture po siya sa amin. Kahit na rin siya napatapsik kami sa kanya dahil lang siya nagmamadali. Doc, hindi ako POR staff. Hindi ko lang po mahabain sa sabihin ko. Maraming salamat po sa lahat sa mga blessings na bigay niyo sa amin. Lalo din po sa mga doktor na nandito lahat, naging parte ng Panginoon Hospital po. Maraming salamat po. Mabuhay ka. Sana stay healthy ka po. Thank you very much. Masulbad mo, mali ko, hindi ka naiyak. Ayaw ko mga baril, ha? Next is Ma'am Gina Padilla from the accounting department. Nandiyan pa po ba? Okay. Tayo ay kompleto. Ako po unang-una po nagpapasalamat sa mga empleyado kapag ko ito at employee sa mga tulong sa ating pagbate, sa bawat isa sa atin. Kayo ay nasa aming puso. Kahit po hindi tayo nagkakasama-sama sa kwentuhan, sa mga banding. Pero nandito po kayo sa amin. Hindi lang po yung aming staff. Sa mga doktor, mga consultants na dito po at wala. Ako po ay magpapasalamat po sa inyo sa walang sawang pagtulong sa amin. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami binitawan. Maraming salamat po. Kay Dr. Papardo na sa may panahon na nagkasama-sama po tayo sa mga empleyado. Ipinakita niyo po sa amin ang kabutihan. Hindi po natatakot ang mga employee na masalubong kayo, kundi pagbati dahil sa magandang balik sa mga empleyado. At sa kasimuno po sa okasyon ito, nanalis ko siya ng siguro 60s na po at early 70s kasi nandito na po ako noon. Siya po ay tinuturing na karamdaman ng lahat. May napakalaking puso na ikinamamahagi po niya sa lahat ng empleyado. Hindi lang sa mga empleyado, kaya sa mga pasyente. Siya po yung malitsi na tumatakbo at panahon sa hagdanan yan para mag-isilang kanyang mga pasyente, magiging lunas. Siya po ay walang sawang nagbibigay pangalan sa aming mga empleyado. Nagbibigay tulong, medical attention, hindi lang po moral, support, financial, paggabay po sa aming mga empleyado. Siya rin po ang may napakalaking puso. Hindi po siya namimili ng tao. Kaya ano po ang tao sa buhay, mayaman, mahirap, may posisyon o janitor. Siya po ay welcome sa pagkanyang mga selebrasyon, sa pag-anyaya. Siya po ay may laking malakad na patad sa pagtugod sa mga nangailangan, sa pagtulong. Walang iba po ang nagtawag natin si Dr. Patke, Lolo Doc, or Papa Doc, si Dr. Rafael Perez. Maraming salamat po
sa lahat-lahat. At sa dadating daw po eleksyon, iboto namin. Gina, magaling pala yun. Ngayon ko lang na-discover eh. Hulilaan lahat. Sa susunod ng mga programa, sa ating pagkikita. Host ka na. Nagpapakawala ko kasi nagigit na ako talaga kanina. Eh sabi ni Bossing Vic, pag naiiyak ka, ito ka ganda, ganyan na. Oo. Pangako sa'yo na meron din manahimik ka dyan. Next on your list is Ma'am Susan Regala. Ikaw na. May chin-chin ako. Magandang gabi po sa lahat. Hindi ko alam yung may masasabi pa ako kasi kapag yung ginagawa yung audio-based one, umiiyak na ako kasi ginagawa ko yung para galing sa ating lahat. Parang ang hirap na iparamdam kay ito kung gano'n natin siya kamahal. Kaya nagpapasalamat ako kay Gabi. Nagawa niya ng napakaganda. Sino ba si Dr. Ferrer sa akin? Kilala ko siya, virgin pa ako. Dr. Ferrer na siya. Hanggang nakapag-asawa, hanggang nanganak, naging ninang si Ate Del, JR, hanggang dumaan sa mawala sa asawa ko, maging dalaga, andyan pa rin siya. Sa lahat ng pinagdaanan ko, wala akong maalala na hindi siya nandyan. Kahit tatawag yan, okay ka ba? Sa mga panahon na ang hirap-hirap talaga, naging madali kasi andyan siya. Parang walang nagbago pagdating sa pangangailangan ng doktor, ng magagamot andyan, hindi lang ako, buong pamilya ko. Araw-araw nagkakakiyan sa pharmacy. Lahat na magpupwentuhan namin. Hanggang sa sabi nga ni Dr. Sheila, nung may announcement na, sabi niya, parang joke lang, sabi niya mag-party tayo. Parang ako sa daldal ko naman, naikwento ko kay Dr. Ferrer. Doon nagsimula na, sige, party. Sabi niya, i-appreciate na daw si Dr. at lahat ng doktor sa department. Baka tapusin ko to. Tapos, isa lang ang natatandaan ko na siguro papaulit ko hanggang sa matapos ako. Sabi niya sa akin, wala daw ibubunga ang pagmamahal kung hindi pagmamahal din. Kasi tuwing nagagalit ako, minaan ako, oh, forgive. Parang minsan naiinis ako to, ano ba? Forgive, pero kung talagang iintindi ko, sabi niya, kahit na maliit na pagmamahal lang yan, pag tinanim mo, lalago at lalago yan. Yan ang hindi ko makakalimutan sa kanya. Laging nakaano sa akin yan. Na kahit daw gano'ng kasama ang isang tao, meron pa rin niyang manhid na kabutihan na nasa puso niya. Yun ang hanapin mo. Kaya, yun, lagi ko yung bawal. Kaya minsan kahit medyo nagagalit na ako, isip ko yun na. Sabi ko, Dok, may mabuti dyan. May kabalitan niya, hanapin ko na lang. So, hindi naman, alaga ng totoo. Kaya, Dok, salamat sa lahat. Tsaka, kunin ko na rin po itong chance na ito kay Ate Del. Kasi, tinawagan ko siya, sabi ko, Ate Del, please, sabi niya, puro ba? Bakit? Ang hirap. So, hindi naman ako pwede mag-limit sa kanya. So, sinabi ko sa kanya, meron po kasi surprise. Ate Del, thank you po.
ito na rin po yung chance na mag-thank you po ako sa lahat ng tumulong para maging possible itong event na to. Lahat po, hindi ko kayo mabanggit isa-isa, pero alam niyo kung ano yung pinagdaanan natin. Maraming salamat. Kay Rase, salamat sa pagkain. Alam ko kung gaano kahirap yung ginawa mo. Thank you. Nasaan ka? Si Rase, thank you. At si Bobby, si Dr. Sheila. At sa lahat-lahat po ng doktor, thank you sa inyong lahat. At sa kapwa ko empleyado, saan man tayo makarating, nasa dugo na natin ang family clinic. Kahit saan tayo magkasulubong, hindi na yan mawawala sa atin. Sana panatilihin natin yung pagmamahalan natin. Saan man tayo makarating. Salamat po at magandang gabi. Ako ba, ibang susan ang hindi naiyak. Ang galing, ha? Na Jerry, kunin mo muna yung baston. Kunin mo muna yan. Kasi ikaw ang kasunod, baka sa'yo Next on Martin, Mr. Jerry Galban. Buenas! 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 Ano ngayon, Dok? Buenas pa rin? Binago ko na, Dok, yan yun. Diba nung nagkasalubong tayo, tawa kayo ng tawa? Sabi niya sa akin, buenas! Mag-breakfast ko sa'yo, balas! Diba? Ay, ito pala, ito si Dr. Ananga ni Diyos. Si Dr. walang magpasalamat sa kanya. Pero hindi ko maririnig sa iyo. Bubulong mo lang sa kanya. Dok, salamat sa Doritas. Kami na nagkakain ko niya kasi nasira yung kotse. Ngayon, si Dr. Dok, kalahati. Almost kalahati ng service dito, andito ko. Ganon din si Dr. Terese. Ito, paramanda, ipatuloy. Yan ang ipatuloy sa akin. Lobo. Si Dr. Wala akong masasabi yung hindi mo sa camera. Panahon ni Dr. Kongko, Dr. Kongko, Mr. Kongko, Emma Garcia. Parang matanda pa na talaga rito, no? Pero mas matanda sa akin si Ma'am Gina. Lahat kinibigyan niya kahit nga sa Manco. Diba? Hiniling ko kay Doktora. Doktora, balik natin yung salary reduction. Kasi pag kami salary reduction, ang pupunin doktor, si Dr. Ferrer. Pag si Dr. Ferrer, walang bayad. Pero kikita yung hospital. Di ba, Dok? Kaya si Dok, palingay ko lahat na pagbigyan tayo. Lahat ng empleyado na pagbigyan. Lahat libre. Umisa, bubulot ko yan. Kung walang pambiling gamot, bibigyan mo pa ng pambiling gamot. Paano ba ito? Kalimutan yan. Kitsu pa eh. Buenas pa rin. Tsaka lang may napapansin lang ako sa lahat ng mga kasama ko. Seryoso na ito. Bakit ba puro pagpapaalam yung binabanggit nyo? Hindi, puro pagpapaalam na yan. Hindi puro pasalamat kayo. Kailan ba? Ano ba ang date? Hindi na natin alam yung kailan date. Ano ba? Hindi. Ay, hindi tayo aalis. Ano mga aalis? Si Doktor ang sasama sa akin magpapantay dito. Hindi, wala pa namang walang date. Ano ba rin ito? Next month. Next month? Next year? Buenos pa rin yan, Dok. Next year? Tapos, medyo magkaroon ng problema. Mamaya, hindi ako susumbok sa head office, ha? Hindi na ako magkaroon eh, mga nakalitan. Baka next year, next 5 years, pero sigurado, 6 years.
6 years saka nagsasarado. Kasi mag-retire na ako nun eh. 60 na ako. Kaya 6 years pa. Wala pa naman eh. Walang break. Kahit sa government agency na puntahan natin, sir, magsasara po kami. Ano po bang requirement? Kailan kayo magsasara? Hindi ko po alam. Eh bakit pag-a-apply ka na magsasara, hindi mo naman alam. Kaya wala ka talaga alam. Wala pa yung bagyo. Hindi pa natin sure talaga. So stop na lang siguro. Biglang ito. Doktor, yun ang malas. Yung ito na lang bigla. Pero ngayon, puro buenas. Happy birthday, Doktor. Thank you, thank you. Birthday pa ngayon? Ano ba si Ina? Ina? Pailamin mo lang ng gamot yun? Kanina pa? Ina, okay na yung anak. Joke lang po yun at talagang hindi siya papayag na hindi makapagpasalamat kay doktor kaya talagang ginagawa niya sa akin buhay. Wala pa yan sa listahan ko. Kunwari lang na next on my list siya. Nagtaas ng kamay ang kuya ko Jericho. Eh, syempre malakas sa akin dahil malakas ako sa kanya. Next on my list, ito totoo. Na nandiyan ba? Pero meron pa akong isa na wala pa lang dito sa list. Wala siya. Pero dahil mahal na mahal niya at hindi ko kasi alam na nadating at nandito. Dr. Jerry Erese. At kayo kaya gusto niya rin na makapagbigay ng birthday pala, kaya may balloon. Mahihayin po ako, hindi ako salita sa public. Yan maraming virtues na saka na talent na ako. Mas matanda lang siya sa akin ng 20 years. Sa service, ito. 60 years ka na. 65. Okay lang ata ako, 45. Ito bata pa. Ngayon, ang isa na, napaka tanong sa kanyang personality, yung sportsman yan eh. Tennis player yan. Tapos, boxer yan. Boxer ba ka doktor? Hindi boxer. Ang boxer daw ay yung palaging nakatiklog ang kamay. Hindi nagbibigay. Kaya lang, Dr. Ferretrix extraordinary yan. Palagi siya nagbibigay. He's very generous. I consider him as a father, colleague, teacher. He was my teacher when I was in school. Advisor ka. Mas ginagawa mo mas kami siya ang advisor. Kaya hanggang ngayon, nahabol ko yung edad niya. 60 at 80 lang ang pala. Ilang ka na pala? 88. Nahabol ko yung edad niya. 81 pa kasi lang. Ngayon ito kaya yun. Pero napansin natin na mahaba ang loob ng ganitong kaya ako. Siguro haba pang buhay natin. Dr. Ferrer, salamat. At saka ito, walang ereson sa kawan. Nakakita mo ito sa mall. Mapatingin ka yan eh. Hindi tayo ka pang kumaingan. At tatanong niya kung mayroon kang pera mo bili. Gabulaw pa siya. Siya kasi generous. Wala na siguro kung sasabi kasi sabi na natin. Personal at saka yung spirituality niya. Masyadong lumaki ang puso niya in terms of spirituality and Christian doctrine. Nahahawa na rin sa kanya kasi gusto na rin ang pare. Sabi niya, kasi laro
lalo wala ka wala dito dito pagka makapare. Maraming salamat, Dr. Thank you. Yung sinabing boxer na ano ito, naalaman ko ito sa isang driver ng aking kaibigan. Tapos sabi sa akin yung driver si Mac, yung boss niya. Eh, ganyan, boxer. Sino boxer? Wala ko rin. Thank you. Mahihain pala yun, pati yung mic ko, gusto na iuwi. Paano ka po hindi mahihain yun? Tapos na yung pangako sa'yo eh. I want take na lang tayo, no? Yun pala, hindi pa ako nakakamove on. Abang ilang mo natin sinubaybayan yun. Last day na yun, hindi natin mapapanood, hindi natin imagine. Ay nako. Ito last na talaga sa listahan ko. From the Family Medicine Department, Dr. Nagusara. Alam mo, hindi ka nakasali, no? Sorry naman. Maraming ano. Anyway, pleasant evening to all of you. To the hospital administration. Administrator, our Vice President of the Department of Ohio. Chief of Clinics, Dr. Rafael Cader. Department heads, to our beloved consultants, and to doctors, to staff, and to everyone. I am tasked to deliver a message tonight. I am tasked to deliver a message tonight. Sabi ni Dr. Rafael General and for Dr. Blair. So here goes. At first, I was wondering what kind of message I will deliver. Is it a farewell message or a good luck message? But as Dr. Aurelio had said before, earlier now, it's more on the things you expect. So Family Clinic Hospital, that's the name I wrote on my application when I first came here as a resident physician about 8 years ago. 8 years I have stayed here. 8 years I have stayed here. I think it is not even 1/4 compared to the years that some of you have spent in this institution. So yun nga, it is not even half of those years na na-spend nung nandito sa ito. So, 10 years, 20 years, some of you have stayed 30 years or more. But regardless of how many years you spent here, we will always have the memories and the stories to tell and to share when we remember this institution. That we became us and us became this institution. We all became part of the team and we had our shares of praise and share of ups and downs. We learned to see happiness and sadness, becoming bad news into something to look forward to. We live and we cry. But some things are not meant to stay. And as for anything else, some good things are not meant to last. And as much as we want to go on, there are times that raising the white flag doesn't mean surrendering. But instead, it means being hopeful for something to come, or maybe something more special. Leaving a familiar place, familiar faces is always sad. Foreign close to this is leaving a part of us that will always give a void that memories will just only feel. But at the end of the day, life goes on. And as we embark with our own journeys, let us not forget all the things and people who became part of us. And one of those people is the
Dr. Ferrer. And we would like to thank one person who in one way or another have touched our lives. Our beloved consultant, Dr. Rafael Ferrer, Dr. Ferrer, Boss, Daddy, Papa Doc, Sir, as we fondly call him. The groovy, about 5'9" charming consultant had endeared and touched so many lives. The infectious laugh, the naughty grin, never fails us to give the feeling that life is beautiful. We have seen patients, sir, come and go, about 1,000 or maybe 100, but not half of the number that you have seen and treated. You always have your own ways to help others, and to those who seek help, never go disappointed. Your generosity always goes a long way. You always goes out of your way just to make others feel that they are not ignored. You make time to listen, even if listening is the only way to help and ease the pain. You have been the core. Working with you, sir, and being under your guidance has been and will always be a blessing for all of us. You will always be a constant reminder that we are blessed in one way or another in whatever road that we are shifting on. And we are always thankful for you, sir, because you have touched our lives. We thank you, sir, for everything. Thank you for entrusting us to handle your patients and boosting our confidence to do such tasks. It has been a delight working with you, and your generosity will always linger and will never be forgotten. Your advices will be written on our hearts and will always encourage us to go far and further. We cannot thank you enough for important part of you with us. We wish you the best in everything, sir. May the good Lord bless you more with long life.